So, pinaninindigan niya yung pagkakasala niya, but he or she is taking accountability, pero bumabawi siya. And parang pinaninindigan niya na talikuran yung kasalanan ng nagawa niya para magsimula ulit yung relationship niyo. Nagets niyo ba, guys? Comment down below if naintindihan niyo. So, ito yung second chance for some of you, Sagittarius. So, nakikita natin dito, guys, na babangon nga, no? Sabi ko nga sa inyo, babangon ulit yung relationship niyo. Hello guys, hello Sagittarius, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is monthly love scope para ngayong October para sa Sagittarius, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo, guys. Pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo. Roles can be reversed, mga kapixie. If hindi kayo nakaresonate dito, try nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo. Baka nandun yung energy nyo, guys. So, unahin natin tong deck na to, mga kapixie. Ito yung mga love message para sa inyo. So, these are all positive messages, mga kapixie. So, call in your soulmate, guys, through prayers and affirmations. So, yung relationship, kahit na guys, no, kahit na in a relationship na kayo or single pa lang kayo and tawag dito, ina-attract nyo yung love, yung specific sa buhay nyo, you still have to pray and affirm consistently, mga kapixie, so that they will show up exactly the way kung paano nyo sila hinihingi sa nasa taas. Okay? So, let's say for example, kung anong gusto mo, ideal man mo, ideal woman mo, 'di ba? Mag-pray ka na yung person na mapunta sa iyo is mabait, mapagmahal, loyal, faithful, maasikaso, compassionate, may emotional intelligence, maalaga, whatever, lahat na ng gusto niyo, mga kapixie, 'di ba? Yung hindi nananakit, hindi nang bobogbog, walang bisyo. Syempre gusto natin yon, guys, 'di ba? So, even if in a relationship na kayo, mga kapixie, so let's say for example, may mga jowa na kayo, pero yung characteristics ng jowa mo hindi ganon, you still pray you still pray and affirm, mga kapixie, okay? And then eventually they will change, or they will reflect back to you kung ano yung pinagdadasal mo about them, mga kapixie. Sabi ko nga, everything is changeable and malleable. Lahat pwedeng magbago, including your specific person. So, kahit na yung mga person nyo ngayon, sabihin na natin, yung mga person nyo ngayon, marami kayong reklamo, batugan, ano pa ba, babaero or lalakero, no gender to, mga kapixie, no, hindi tayo gender specific, since babae ako, kaya ang nasasabi ko is mga lalaki, pero kahit anong gender nyo, guys, okay? So, mapanakit, cheater, sinungaling, whatever, lahat na, no, they can still change, mga kapixie, no, as long as you pray and you affirm for them, they will reflect back to you exactly kung ano yung pinagdadasal nyo sa kanila and ina-affirm nyo about them. That's why it's very important that you keep on praying, mga kapixie, sa relationship, no? So, yeah. And for some of you, pwedeng nasa getting to know each other pa lang kayo, kinikilala nyo yung isa't isa. Actually, even if matagal na kayo, mga kapixie, sometimes may mga ugali yan na parang makikilala nyo lang after matagal na kayong nagsama. Okay? And you have to let go of control issues. Hindi kinokontrol ang person, mga kapixie. Okay? Ang makokontrol nyo lang is yung perception nyo about them and how you perceive them. They will reflect it back to you. Pero yung sila yung kokontrolin mo, oy, magpakabait ka, oy, magganto ka, oy, ganto, ganyan. No, you cannot do that, mga kapixie, no? Hindi yan mga robot na disuse na kailangan kontrolin. They have their own feelings and emotions, di ba? So, meron silang sariling isip. And again, guys, however you perceive them,
they will reflect it back to you. So, yun lang yung makokontrol mo, yung assumptions mo about your person. Okay? Alright. So, comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Tingnan natin yung ganap sa love life nyo, mga kapiksi, ngayong October. Shuffle natin to. Habang sinashuffle ko to, guys, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, meron tayong freebie ngayong October. Magbibigay tayo ng free 3-in-1 pampaswerte subliminal sa pampaswerte sa buhay, sa pera, at saka sa love life worth 1,500 yung freebie na yan pag nag-avail kayo ng course, mga kapiksi. Kaya mag-avail na kayo. And meron din tayong bagong course, guys, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kabit ng mga jowa nyo. 20% discount naman yan until October 31, mga kapiksi. Kaya mag-avail na kayo, guys. Angel number 777, guys, i-check nyo yung ibig sabihin yan. Baka may additional na mensahe sa inyo ang inyong mga anghel gabay. Sagittarius kayo and represent ng King of Wands. Ito yung love energy natin. This is both negative and positive, mga kapiksi. Sa negative, guys, ito parang feeling ko this is a past energy na nagkaroon ng betrayal dito sa relationship na to. Pwedeng nagsinungaling, pwedeng hindi nagsabi ng totoo, pwedeng may itinago sa'yo itong person na to. Pero nikita natin na parang this is a past energy, and right now parang nandun kayo sa stage na you are trying to start over again, mga kapiksi. Parang nagsisimula ulit kayo. For some of you, parang second chance ito. Pwedeng second chance ito na binigay mo dun sa person mo or kung sino man yung nagkasala or nagkaroon ng kasalanan. Parang this is another chance para ma-rekindle, no, yung inyong relationship, mga kapiksi. You're trying to recover. Sinisikap nyo na bumangon ulit, no, dun sa relationship, mga kapiksi. And kung kayo ay nagbabalak na mag-travel together, bonding, ganyan, malaking bagay yung may tutulong nito kasi parang malaking siya, dagdag, no, para mag-spark ulit, no. Sometimes ganun kulang lang ng honeymoon, kulang lang ng spending time together, kulang lang ng communication sa isa't isa. And kapag ka nag-travel kayo together, mga kapiksi, maaaring ma-fix yung relationship nyo, and parang maaaring mas uminit palalo yung pagmamahalan nyo. And for some of you, guys, parang nakikita rin natin dito na willing, no, yung kung sino man yung nakagawa ng kasalanan, willing siya na magpakumbaba, willing na humingi ng tawad, willing na maki-cooperate para mag-work ulit yung relationship. Meron kasing iba na kapag nakagawa sila ng kasalanan, pinaninindigan na nila, and parang okay, paninindigan ko, nagkasala ako, so maghiwalay na tayo. Yung mga ganon, no? Pero etong case na to, iba. So, pinaninindigan niya yung pagkakasala niya, but he or she is taking accountability, pero bumabawi siya, and parang pinaninindigan niya na talikuran yung kasalanang nagawa niya para magsimula ulit yung relationship nyo. Nagets nyo ba, guys? Comment down below if naintindihan nyo. So, ito yung second chance for some of you, Sagittarius. So, nakikita natin dito, guys, na babangon nga, no? Sabi ko nga sa inyo, babangon ulit yung relationship nyo, makaka-recover kayo din sa mga emotional pain. And this time around, yung pagbawi ng person mo, parang mas doble pa kesa dun sa sakit na naibigay niya. Kasi ito, no, totoong mahal na mahal kayo ng person nyo. Nandun pa rin yung love and care para dun sa isa't isa. Pero you're taking things slow, no? Kumbaga parang hindi nyo minamadali, hindi fino-force, hindi napipilitan, parang natural, no? Let it flow naturally. Kumbaga
And yun nga, parang nagising na sa katotohanan itong person mo or kung sino man yung nagkasala, mga kapiksi. And tinatalikuran niya na yung mga kasalanan na ginawa niya. So, let's say for example, yung person mo yung may kasalanan, mga kapiksi, and humingi siya ng tawad sa'yo, it's important na patawarin niyo sila and kalimutan yung ginawa nila, lalo na kung gusto niyo silang bigyan ng second chance. Kasi kung ibabalik-balik nyo and susumbat-sumbatan nyo sila palagi dun sa kasalanang nagawa nila, parehas kayo na mag-fail dun sa relationship, hindi magiging harmonious yung relationship nyo. So it's very important dito sa case na to na magkaroon ng forgiveness and acceptance kung talagang gusto nyo ng second chance dun sa relationship nyo para maging harmonious talaga siya, mga kapiksi, kasi mahal nyo pa rin yung isa't isa, no? So yeah, comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo. I-mind yan sa comment section, mga kapiksi. Mind reconciliation, mind harmonious relationship, mind babawi sa akin yung person ko, yung mga ganun, acceptance, forgiveness, yan. So i-mind yan, guys, sa comment section. Deserve nyo yan, mga kapiksi. So tingnan natin yung additional na love message sa inyo, guys. Ayan, o, diba? Itigil na ang sumbatan, walang idudulot na maganda yan. So, kakasabi ko lang kanina, guys, diba, na if ever, na let's say for example, yung person mo, yung nakagawa ng kasalanan, and gusto nyong maging okay pa yung relationship nyo, diba? Meron kasing iba na gusto pang ipaglaban yung relasyon, gusto pang ituloy. So, sa mga ganong cases, very important talaga na patawarin nyo and kalimutan nyo na yung mga nagawa. Huwag nyo nang isumbat-sumbat kasi every time na ibabalik nyo yun, guys, sinisira nyo yung relasyon nyo. No? Naghahanap kayo ng dahilan or parang naghahatak kayo ng dahilan para magkasira ulit kayo ng person mo. The moment na sinumbat nyo yun, the moment na inalala nyo ulit or inisip nyo ulit yung mga hindi magagandang bagay na ginawa nila, para siyang anay na unti-unting sisira dun sa relasyon nyo. So it's important to forgive and forget. And actually, guys, kahit na hindi kayo magkabalikan, let's say for example, ayaw mo na siyang balikan, ayaw mo nang maging okay kayo, it's still important to forgive and forget para sa sarili mo, no? Para mapalaya mo yung sarili mo sa mga negative emotions, sa mga galit, kasi hindi mo deserve, no? Hindi mo deserve na masira yung pagkatao mo, magkaroon ng galit sa puso mo dahil sa kasalanan na hindi naman ikaw yung gumawa, kundi yung person mo. Gets nyo ba? Sana naintindihan nyo, guys. That's why it's very important to forgive and forget. Okay? So, doon sa mga nagsasabi na ay kapiksi hindi ko siya mapapatawad, di ko makalimutan yung ginawa nila, it's up to you, bahala kayo. But then again, hindi naman sila yung nagsasuffer, kundi kayo. So, ang tanong, gusto nyo ba na nagsasuffer kayo sa galit? Diba? So, yeah. Anyway, comment down below, Sagittarius, if feeling nyo naka-resonate kayo. And pwede nyo pakinggan, guys, yung mga relationship subliminals natin, pampabalisa, pampamiss, pampabalik, whatever. Pwede nyo i-combo-combo, guys. Marami na tayong natulungan dyan. Ito yung playlist, mga kapiksi, and ito naman yung ating 2025 kapalaran. Ito yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. Love you all. Have a nice day. Bye-bye.